Libo-libong trabaho ang inialok ng pamahalaan sa isinagawang National Labor Day Job Fair sa General Santos City na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng selebrasyon ng Labor Day. Ito pong mga activity na ito ay alay namin sa ating mga manggagawa, lalo na dito sa Region 12. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Hangad namin, disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. 150,000 job vacancies ang binuksan ngayong araw sa 74 na lugar sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan ang bawat event ay tatagal ng 1 hanggang 2 araw at magtutuloy-tuloy hanggang katapusan ng Mayo. Sa kanyang talumpati, ibinida ng Pangulo ang mga naaprobahang investment sa bansa na umabot anya sa halos 2 trilyon noong nakaraang taon na inaasahang lilikha ng libo-libong bagong trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, lagpas 6,600 job fair na ang naganap natin sa buong bansa. Higit 1,000,000 job seeker ang ating inalalayan. At sa bilang na ito, lagpas 250,000 job seeker ang hired on the spot. Sa kasalukuyan, sinabi ng punong ehekutibo na umabot na sa halos 50 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na merong dagdag sahod para sa mga taga-Region 10 at 13. Patuloy din ang pagsusuri ng minimum wage sa mga rehiyon. Sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Ang arawang sahod ng manggagawa sa lugar na ito ay tumaas na sa 500 pesos at 475 pesos. Bukod sa paglalatag ng mga job fair, pinalalakas din ng pamahalaan ang sektor ng paggawa sa pamamagitan ng skills training at education programs. Ayon sa Pangulo, mahigit 5 milyong Pilipino na ang nakapagtapos sa TVET, habang daan-daang short courses ang iniaalok upang mapalawak ang kakayahan ng mga manggagawa. Pero sa kabila ng mga hakbang na ito, kinilala rin ng Pangulo ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Batid din namin ang naging pahirap sa ating lahat ng gulo sa Middle East at ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya patuloy tayong nagbibigay ng suporta sa ating mga kababayan. Tinitiyak po natin na may sapat na supply ng pagkain at binabantayan natin ang presyo upang mapigilan ang pananamantala. Bilang tugon, ipinatutupad niya ang fuel subsidy, transport discount at suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. May tulong din para sa mga apektadong sektor, kabilang ang financial assistance at relief programs ng SSS at GSIS, pati diskwento sa toll at port fees upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Presidente, tuloy-tuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapalawak ang trabaho at mapagaan ang pasani ng mga manggagawa sa gitna ng mga hamon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.